Nais ngayon ng prosecution na matingnan ng Senate Impeachment Court kung dapat bang makontempt si Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng bending the law remarks ng vice kamakailan laban sa trial proceedings. Cyril Tobias, nakatutok. Kung may dapat disiplinahin ng Senate Impeachment Court pagdating sa sub judice rule, sabi ng prosekusyon, numero 1 dapat sitahin si Vice President Sara Duterte. Nakalagay sa sub judice rule na bawal mag-discuss ng merito ng kaso ang mga panig na kasali sa impeachment trial sa labas ng korte. Kaya pagpalag ng prosekusyon, bakit kamiyembro nila ang sinisita ng depensa kung mismong ang kliyente nilang si VP Sara ang lantarang nag-aakusa na may pagbabaluktot ng batas na nangyayari sa impeachment court. Nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence. After that, she attacked the integrity of the impeachment court itself. Bukod dyan, pwede rin anilang tignan ng Senate Impeachment Court kung contempt ba ang pag-ataking yan ng Vice Presidente. If party to a case, again, attacks the integrity of the court, that may constitute not just a violation of the sub judice rule, but even be considered as a contemptuous conduct. Meron bang remedy dito ang impeachment court? Meron ba silang pwedeng gawin? Maliwanag na meron ho. No? Naninindigan ng prosekusyon na tama lang na sinita nila ang sinabi ni VP Defense Attorney Ferrer kahapon na pwede ang misleading questions sa pagka-question ng mga testigo. Klaro nilang mali yan at hindi nila sila titigil na magpaliwanag sa mga isyong lilitaw sa trial dahil paano na lang nila kung mali ang matutunan ng mga law students pa lang. Number one, magkakalabang kayo sa court tapos tataasan ka ng boses ng kalaban mo. Hindi naman pataasan ng boses ang court hearing. Pangalawa ay respeto din sa witness. Nagsasalita ang witness, hindi ko pwede siyang pigilan. Dagdag ni Jokno kung maglalabas ng ruling ang Senate Impeachment Court para paalalahanan ng mga panig sa sub judice rule na nawagan siyang mauna rin dapat ang mga senator judges na istriktong sumunod dito, lalo't inaasahang huhusgahan nila ang kaso ng bise nang walang kinikilingan. Earl Tobias, IBC News.